Makikita ang mga artificial na mga teleportation portal na hindi pa rin tumigil sa pagdagdag ng mga kuryente sa gitna nito, habang ang ating bida naman ay hindi pa rin maalis sa kanyang kinatatayuan dahil kanyang iniisip kung ano daw bang lugar ang kanyang napuntahan ngayon. Bakit kakaiba daw ang mga kagamitan dito? Sinigawan naman ni Sylvia si Tommy na kung ano na daw ba ang nangyari dito, napakamot naman sa kanyang ulo si Tommy dahil hindi daw niya alam kung ano ang mga nangyari. Sinabi naman ni Sylvia kay Tommy na wala naman daw ibang tao ang dumaan sa gate, saan daw ba talaga nanggaling itong tao na nakatayo sa kanyang gitna. Pinapawisan naman ang ating bida na kanyang tinitingnan ang robot na sinasakyan ni Sylvia dahil sa tingin daw niya siya ngayon ay nasa langit na, pero napamura na lang ito dahil ano daw ba itong malaking bakal na kagamitan nga nasa kanyang harapan ngayon. Pero nagbago naman ang isip ng ating bida dahil sa kanyang pagkakaalam hindi ganito ang langit. Pero ngayon lang daw niya ito naisip dahil ang demonic sect ay mayroon silang kakayahan na magpakita ng mga ilusyon na tinatawag na witchcraft. Tama daw ang kanyang nakikita dito ngayon ay isa lamang mga ilusyon na nilikha ng Demon Lord. Habang si Sylvia naman sa kanyang tabi ay naguguluhan kung ano ang iniisip ng ating bida, at agad na sumigaw ang ating bida at kanyang binanggit ang pangalan ng Demon Lord, plano daw ba nito na linlangin siya sa ganito kababaw na mga panlilinlang? Natatakot na daw ba itong lumaban sa kanya bakit hindi daw ito magpakita sa kanya? Kahit na pasailalim daw niya siya sa ganito kababaw niyang ilusyon ay hindi pa rin siya titigil na hanapin siya. Nagtanong naman si Sylvia kay Tommy na kung ano daw ba ang wika na ginagamit ng tao na lumitaw dito, ang kanya daw automatic translation ay hindi nag-translate sa kanyang wika, sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi daw siya sigurado dahil ang wika daw ng lalaki ay hindi kasama sa pangunahing database ng wika. Mukhang kinakailangan daw nilang mag-access ng pandaigdigang database ng wika at kanilang kilalanin ang kanyang wika sa lalong madaling panahon. Lumingon-lingon naman ang ating bida sa kanyang paligid dahil ang ginawang ilusyon daw ng Demon Lord ay hindi karaniwan, dahil wala daw siyang nararamdaman nito na isang killing intent, ngunit napatingin naman siya sa kanyang unahan at ito ay nagtataka at napamura dahil ano daw ba ang lugar na yon. Sabay naglakad na nga ang ating bida upang tumungo sa lugar na kanyang nakikita. Dahil naisip daw niya na baka mayroong magbabago kapag pumunta siya doon. Samantalang si Sylvia naman na nakasakay sa malaking robot ay nagtataka kung saan pupunta ang ating bida. At agad niyang pinatakbo ang kanyang minamaneho na robot upang pigilan sa pag-alis ang ating bida. At nang nakarating na siya sa harapan ng ating bida ay kanya naman itong pinahinto maghintay lang daw muna ito ng ilang minuto. Ang ating bida naman ay hindi niya pinansin ang mga sinabi sa kanya ni Sylvia dahil hindi naman niya naiintindihan ang mga sinabi nito, hindi pa rin tumigil si Sylvia sa pagtanong sa ating bida, saad pa niya na kung sino daw ba ito at kung paano daw siya nakapunta sa harapan ng portal, naiinis naman ang ating bida sa boses na kanyang naririnig at kanya na lang nasabi na kung ano daw ba ang kinakailangan sa kanya nitong malaking bakal na ito. Nagtanong naman si Sylvia kay Tommy na kung nahanap na daw ba niya kung ano ang wika na ginagamit nitong lalaki. Sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi pa daw niya nahanap kahit kanya na daw ginalugad ang lahat ng impormasyon sa database pero wala daw siyang nakita na mayroong kaugnayan sa kanyang wika, nang gagalaiti naman na sinabihan ng ating bida ang malaking bakal na nilalang sa kanyang harapan na kung hindi daw ba ito napapagod sa pagiging sagabal sa kanya. Dinagdag pa ng ating bida kay Sylvia na kung sa tingin daw nito natatakot siya sa kanya dahil mas malaki siya sa kanya. Iyon daw ay isang kalukuhan. Napamura naman si Tommy sa kanyang kasama dahil ano daw ba ang nangyari hindi pa ba daw nila mahanap ang pattern ng wika na ginagamit ng lalaki, sumagot naman ng isang lalaki na hindi pa daw dahil sa tingin niya ang kanyang wika. Ngunit hindi pa natapos magsalita ang lalaki ay napatingin naman sila sa kinaroroonan ni Sylvia at ng ating bida na natulala. Dahil pala sa sobrang inis ng ating bida ay kanyang sinipa ang robot na sinasakyan ni Sylvia at ito ay nagdulot ng pagkatumba ng robot sa gilid. Si Tommy naman na nakakita ay napasigaw na lang dahil paano daw ba nagawang patumbahin ng lalaki ang malaking robot na minamaneho ni Sylvia. Samantalang makikita naman ng ating bida na galit na kanyang tinitingnan ng robot sa kanyang harapan, saad pa niya na tigilan na daw niya siya, at manatili na lang itong nasa sahig kung hindi mapipilitan siyang wasakin siya na parang isang alikabok. Sa loob naman ng robot ay makikita si Sylvia na natulala na hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng ating bida na pinakita sa kanya. Tinanong naman ni Tommy si Sylvia na kung ano daw ba ang nangyari dahil ang enerhiya daw ng Raver ay nag-error, sumagot naman sa kanya si Sylvia na natulala pa rin na hindi daw siya sigurado. Habang ang ating bida naman ay naiinis sa Demon Lord dahil hindi daw niya inaasahan na gagawa ng ganitong ilusyon ng Demon Lord, masyado daw weird ang panglasa ng Demon Lord.
Samantalang si Sylvia naman ay hindi pa rin tumigil sa pangungulit sa ating bida dahil kanya pa rin itong sinigawan na maghintay daw muna ito. Dahil sa desperado ni Sylvia na malaman ng pagkakilanlan ng ating bida ay kanya nang inactivate ang kadena na kamay ng robot upang hulihin ang ating bida. Nagulat naman ang ating bida dahil mayroong malaking bakal na kamay ang nakahawak sa kanyang katawan, at ito ay napapaisip na kung ano daw ba ito. Sinabi pa ni Sylvia sa kanya na hindi daw niya siya hahayaan na makaalis kapag hindi niya malaman kung ano ang tunay na pagkakilanlan nito. Napalingon naman ang ating bida sa robot na sinasakyan ni Sylvia dahil ito daw pala ang may kagagawan nitong paghawak sa kanya. Sambit pa niya kay Sylvia habang pilit na inalis sa kanyang katawan ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya na kung balak daw ba nito na hindi siya papaalisin dito sa kanyang kinaroroonan. Hindi naman makapaniwala si Sylvia maging sila Tommy sa ginagawa ng ating bida dahil balak daw ba nito na puwersahan na alisin ang malaking kamay na nakahawak sa kanya. Makikita naman ng ating bida na masyadong pinapawisan at sumisigaw ng malakas dahil puwersahan niyang inalis sa kanyang katawan ang malaking kamay. Si Tommy naman na nakakita ay kanya na lang nasabi na kung ano daw ba ang balak niyang gawin, habang ang isa naman ay kanyang nasabi na sa kanya daw nakikita ngayon sinusubukan ng lalaki na puwersahan na alisin ang nakahawak sa kanya gamit lang ang kanyang sariling lakas. Si Sylvia naman ay bahagyang nadismaya sa ating bida dahil tanga daw ba ito paano daw niya magagawang alisin ang nakahawak sa kanya gamit lang ang kanyang sariling lakas, yun daw ay imposible. Ngunit nanlaki naman ang mga mata ni Sylvia na kanyang tinitingnan ng ating bida na hindi makapaniwala. Dahil nakita niya ang bakal na kamay na nakahawak sa ating bida ay dahan-dahan itong natupi gamit lang ang kanyang kamay. Masyado naman nagulat si Tommy at ang isa niyang kasama na hindi mapaliwanag kung ano ang mga nangyari, at makalipas ang ilang sandali ay makikita na matagumpay na nawasak ng ating bida ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya at ito ay sumigaw ng napakalakas. Ang tatlo naman na nakakita sa ginawa ng ating bida ay napanganga na lang sila na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Napahawak naman ang ating bida sa kanyang ulo matapos niyang mawasak ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya. Dahil ngayon daw ay alam na niya ang lahat, sabay tumingin ito ng mayroong masamang binabalak sa kinaroroonan ni Sylvia dahil ngayon lang daw niya naintindihan. Kapag matagumpay daw niya silang maalis lahat sa kanyang harapan ngayon ay doon pa kusang mawawala ang bisa ng ginawa na ilusyon ng Demon Lord. Si Tommy naman ay nagtanong sa kanyang isang kasama na kung posible daw ba ang ganoon na lakas ng isang tao. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang pagsalita dahil sa kanyang nakita sa kanyang harapan, maging si Sylvia ay napanganga na lang dahil anong klaseng tao daw ba ang ating bida. Samantalang seryoso naman na naglakad ang ating bida upang kanyang lapitan ang robot na sinasakyan ni Sylvia, sinabi pa niya na ngayon daw ay kanya nang sisimulan ang pagwasak sa kanya upang makatakas na siya sa walang kwenta na ilusyon na ito. Masyado naman nagtataka si Sylvia dahil bakit daw sa kanyang kinaroroonan nakatingin ang lalaki at papunta pa ito sa kanya. Tinawag naman ni Tommy ang pansin nila Sylvia at ng iba pa nilang kasama. Sabi pa niya sa kanila na tingnan daw nila ang video na nasa kanilang data na kanina lang nakunan, dahil pala nakita nila sa video kung paano sinipa kanina ng ating bida ang robot na sinasakyan ni Sylvia. Paliwanag pa sa kanila ni Tommy na ang rason daw na kung bakit biglang humina ang Power Raver kanina ay sa kadahilanan na sinipa ito ng lalaki at yun ay nagdulot ng pagkatumba ng Power Saver na sinasakyan ng kanilang President Sylvia. Samantala makikita naman ng ating bida na mayroong pangit na mukha na kanyang tinitingnan ang robot na sinasakyan ni Sylvia, sambit pa niya kay Sylvia na hindi daw siya sigurado kung ano daw itong nilalang na bakal na ito, pero isa lang daw ang kanyang natitiyak na siya daw ay masyadong mapanganib, kung kaya kanya na daw siyang tatapusin, kailangan na daw nitong tumakbo habang hindi pa niya sinimulan ang pagwasak sa kanya. Naging seryoso naman si Sylvia na napapaisip na kung mayroon daw bang masamang binabalak sa kanya itong lalaki. Ngunit natuon naman ang kanyang pansin sa isa pang teleportation portal na kanilang naimbento dahil bigla na lang itong nag-react. Dahil pala ang gate na kanilang naimbento ay nasira pati din ang quantum electricity field, na pwedeng humantong sa napakapanganib nilang sitwasyon. Makikita ang gate na nag-ipon ng maraming mga kuryente sa gitna nito, nakahintulad sa nangyari noong bago napunta ang ating bida sa kanilang mundo. Ang ating bida naman ay naging seryoso ang kanyang tingin sa gate na masyadong nagulat. Makalipas ang ilang sandali ay napuno na ng liwanag ang gate na nasa kanilang harapan at pinapalibutan ito sa kanyang gilid ng makakapal na mga kuryente, samantalang inutusan naman ni Sylvia ang kanyang mga kasama na magmadali na daw sila ano pa daw ang kanilang ginagawa kailangan daw nilang agaran na patayin ang pinagkukunan ng maraming kuryente nitong gate upang hindi ito sumabog.
Pinapawisan naman si Tommy na kanyang sinabihan si Sylvia na kanina pa daw niya pinatay ang mga pinagkukunan ng mga kuryente nitong gate, pero ang kanya daw pinagtataka bakit itong gate magpasa hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin nag-activate. Makalipas ang iilang minuto makikita ang gitna ng gate na mayroong isang nilalang ang dahan-dahan na lumitaw dito. Maging si Sylvia ay hindi niya maalis ang kanyang tingin sa gitna ng gate na hindi niya maipaliwanag kung ano daw ba itong kanyang nakikita. At naglakad na nga ang nilalang galing sa loob ng gate na para bang mayroong itong mahabang kasuutan. At makikita din na para bang mayroon itong dalang bagay na kanyang sandata sa kanyang gitna. Ang tatlo naman ay masyadong natulala dahil posible daw ba itong mga nangyari dito ngayon, saan daw ba nanggaling itong tao na lumitaw sa loob ng gate, bakit kakaiba daw ang kanyang kasuutan, samantala ang ating bida naman ay makikita sa kanyang mga mata na mayroong masamang tingin sa nilalang na bigla na lang lumitaw galing sa loob ng gate. Maging si Sylvia ay napakagat na lang sa kanyang ngipin dahil kitang-kita mismo ng kanyang dalawang mata na ang nilalang ay mismong nanggaling sa loob ng gate. Ang nilalang pala na biglang lumitaw galing sa gate ay isang magandang babae na mayroong hawak na mahabang tungkod sa kanyang kamay at mayroong mahabang kasuutan na kayumanggi ang kulay na tila ba ito ay isang babae na nanggaling sa ibang mundo na pinapangunahan ng mga mage, at hindi kahintulad sa mundo na pinanggalingan ng ating bida na martial arts ang pangunahin na lakas. At nang nakababa na ang babae galing sa loob ng gate ay laking gulat niya kung ano daw ba itong lugar na kanyang napuntahan ngayon. At sa kanya namang harapan ay nakatingin ang ating bida at si Sylvia na hindi makasalita sa mga nangyari. Lumingon-lingon naman ang babae na mage sa kanyang buong paligid na mahigpit na kanyang hinawakan ang kanyang tanggad dahil mayroon siyang mga kalaban na bigla na lang umatake sa kanya. Si Sylvia naman ay pinapawisan dahil mayroon daw tao ang lumabas galing sa kanilang naimbento na gate, posible daw ba na mayroon pang mga kakaibang tao ang lalabas dito sa gate maya-maya. Tinanong naman ni Tommy ang kanyang isang kasama na tama daw ba itong kanilang nakita ngayon na ang babae na bigla na lang lumitaw dito ay galing sa loob ng gate, sumagot naman ang kanyang kasama na tama daw dahil nakita naman daw nila na doon mismo dumaan ang babae. Pero hindi pa rin tumigil ang babae na mage sa paglingon sa kanyang paligid at kanyang pinapakiramdaman ang mga mana na dumadaloy sa katawan ng mga tao na kanyang nakikita ngayon. Ang ating bida naman na nakatingin sa babae na mage ay kanya na lang nasabi na sa ilusyon daw na ito ay isang kakaiba na naman na babae ang lumitaw. Pero napahawak ang ating bida sa kanyang mukha na napapaisip na kung ano daw ba itong kanyang nararamdaman nitong babae, dahil pakiramdam daw niya ito ay malakas, pero ang lakas daw nito ay hindi katulad ng kanilang lakas. Ngunit makikita naman ang babae na bahagyang nagulat at nanglaki ang kanyang mga mata dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaibang enerhiya sa kanyang paligid. Sabay tumingin ito sa kinaroroonan ng ating bida na mayroong seryoso na mukha. Masyado naman nagtataka ang ating bida dahil bakit kakaiba daw ang tingin sa kanya nitong babae, agad naman hinanda ng babae ang kanyang sarili na kanyang sinigawan ng ating bida, sambit pa niya na sigurado na daw siya na ang ating bida ang may kagagawan nitong ilusyon na nasa kanilang paligid ngayon. Ang ating bida naman na nakarinig sa mga sinabi sa kanya ng babae ay nagulat na hindi makapaniwala at pinapawisan dahil ano daw ba ang pinagsasabi nitong babae. Sinabi pa sa kanya ng babae na mage na kahit ito daw ay nagpalit ng anyo ay hindi pa rin ito makakatakas sa kanya, dahil kanya daw nararamdaman sa buong katawan nito ang kakaiba na mana ang dumadaloy. Si Sylvia naman na nakikinig sa mga salita ng babae ay masyadong naguguluhan na natulala. Sabay kanyang tinanong si Tommy na kung ano daw ba ang wika ang ginagamit ng babae, sumagot naman sa kanya si Tommy na tulad daw ng inaasahan ng kanyang President Sylvia ang wika daw ng babae ay hindi mahanap sa kanilang database. Samantala, sinigawan naman ng babae ang ating bida na kanyang pinakilala ang kanyang pagkakilanlan dahil siya daw ay si Emily ang disciple ng Grand Magician na ang High Walker, hinahamon daw niya siya sa isang laban. Habang ang ating bida naman na nakikinig sa babae ay masyadong naguguluhan sa ikinilos ng babae, at napakamot na lang ito sa kanyang ulo dahil ano daw ba ang sinasabi nitong babae, kakaiba daw talaga ang Demon Lord dahil nagawa niyang lumikha ng ganitong mga ilusyon, sabay pinaalis ng ating bida si Emily dahil kung balak daw nitong makipag-date sa kanya ay umalis na lang daw ito dahil hindi muna siya interesado sa ganoon na bagay. Mayabang pang sinabi ng ating bida kay Emily na kung hindi daw ba niya alam ang kanyang pagkakilanlan, si Emily naman na nakikinig sa ating bida ay naguguluhan kung ano daw ba ang ibig sabihin nitong lalaki. Sinabi pa ng ating bida kay Emily na mayroong masamang tingin sa robot na sinasakyan ni Sylvia na mag-usap na lang daw sila mamaya matapos nilang wasakin itong malaking bakal sa kanilang tabi ngayon.
Si Tommy naman ay masyadong nag-alala kay Sylvia habang si Sylvia naman ay masyadong nataranta na kanyang tinanong si Tommy na kung balak daw ba nitong lalaki na labanan ang kanyang minamaneho ngayon na power saver. Sabay hinawakan ni Sylvia ng mahigpit ang power controller ng kanyang minamaneho na power saver upang maghanda sa gagawin sa kanya ng ating bida. Ngunit nagulat naman si Tommy dahil tinanong siya ni Sylvia na kung bakit hindi daw gumagana itong kanyang minamaneho na power saver. Ayon naman ni Tommy kay Sylvia na sa tingin daw niya kaya hindi gumagana ang power saver dahil naka-off ang supply na pinagkukunan nito. Dahil yun ang utos niya sa kanya kanina na patayin ang lahat ng supply ng mga kuryente. Sinigawan naman siya ni Sylvia na kung tanga daw ba ito magmadali na daw ito na i-turn on ang mga power supply sa lalong madaling panahon, dahil itong kahina-hinalang lalaki daw ay binabalak na labanan itong kanyang minamaneho na power saver. Samantala, nakangiti naman na tinawag ng ating bida ang pansin ng malaking robot sa kanyang harapan, saad pa niya na kung bakit nakatayo lang daw ito, natatakot na daw ba ito sa kanya. Dahil sa masamang ikinikilos ng ating bida laban sa minamaneho na power saver ni Sylvia ay makikita ito na nataranta na masyadong pinapawisan dahil ano na daw ba ang kanyang gagawin ngayon. Nakangiti naman ang ating bida na mayroong masamang tingin sa malaking robot sa kanyang harapan na kanya itong sinabihan na ngayon daw galit na siya, sabay naghanda ito ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan upang kanya nang wasakin ang malaking robot sa kanyang harapan, sambit pa niya sa robot na masyado na daw itong huli upang makatakas sa kanyang gagawin na atake. Napasigaw naman si Sylvia sa loob ng kanyang power saver dahil ano na daw ba ang gagawin sa kanya nitong lalaki, balak daw ba talaga nito na labanan ang kanyang minamaneho na power saver. Si Emily naman sa likod ng ating bida ay bigla na lang itong naghanda ng kanyang spell na ang magic missile, napalingon naman ang ating bida sa kinaroroonan ni Emily na masyadong nagulat sa biglang ikinilos nito, dahil sa pinakawalan ni Emily na magic missile makikita sa harapan ng malaking robot na minamaneho ni Sylvia na nagkaroon ng malaking pagsabog, at kitang-kita na ang ating bida ay tumilapon dulot ng ginawang atake ni Emily sa kanya. Dahil sa atake na yun ay nagpagulong-gulong ang ating bida sa sahig dulot ng magic missile ni Emily na pinatama sa kanya. Si Sylvia naman ay napasigaw na lang na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil saan daw ba nanggaling ang malaking pagsabog na yun, samantalang si Emily naman ay seryoso lang na nakatayo sa kanilang harapan habang kanyang tinitingnan na tumilapon sa kanyang ginawang atake ang ating bida. Nasabi na lang ni Sylvia sa kanyang sarili habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kay Emily na kung sino daw ba itong babae na ito. Anong klase daw na kakayahan ang kanyang pinakita ngayon? Ngunit napalingon naman si Sylvia sa kanyang likod na bahagyang nagulat, dahil pala nakita niya ang ating bida na nakatayo pa rin kahit tinamaan na ito kanina ng malakas na pagsabog. Nanlilisik naman ang tingin ng ating bida kay Emily dahil naglakas pa daw ito na loob na atakihin siya ng biglaan. Pasigaw naman na sabi ni Emily sa ating bida na nakita na daw niya kung bakit pinagsawalang bahala lang daw ng ating bida ang kanyang mga babala sa kanya kanina, at nalaman din niya na hindi uubra sa kanya ang puro mana lang na kanyang atake. Sabay naghanda na naman si Emily ng pag-atake upang kanyang turuan ang leksyon ng ating bida, sambit pa niya na ang kanya daw papakawala na spell sa ngayon ay mas malakas kumpara noong una. Hindi naman tumugon ang ating bida sa mga babala sa kanya ni Emily, bagkus nakatayo lang ito sa gitna ng magic circle na nilikha ni Emily. At ginawang putik na nga ni Emily ang kinatatayuan ng ating bida upang hindi na ito makatakbo sa kanyang kinaroroonan, at makikita ang paa ng ating bida na dahan-dahan ang nilamon ng putik. Nagulat naman ang ating bida sa ginawang atake sa kanya ni Emily at nanlaki na lang ang kanyang mata na hindi makapaniwala, at makikita ito na naging seryoso ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni Emily. Sila Sylvia naman at si Tommy ay napanganga na lang sa kanilang nakita dahil paano daw ba ginawang putik ng babae ang sahig na kinatatayuan ng lalaki. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang sarili habang dahan-dahan na nilamon ng putik ang kanyang paa na itong martial art daw na ginamit na pag-atake sa kanya ng babae ay ngayon pa lang niya nakita sa kanyang buong buhay, ano daw ba ang martial technique ang ginagamit nitong babae. At napangiti na lang ito dahil sa ganito daw na sitwasyon ay mas lalo siyang ginaganahan sa ilusyon na nilikha ng Demon Lord.